Nakipagsama ako sa tiyuhin ko sa auto repair shop. 1.6 million net profit taon na to, pagdating ng year-end bonus, 80 pesos lang ang binigay niya. Sabi niya, siya raw ang nag-process ng papers, siya ang nag-invest. Swerte mo nga, 5,000 monthly salary mo. May year-end bonus pa. Maging content ka na lang. Tinignan ko ang envelope sa kamay ko. Hindi ako nagreklamo, hindi umayaw. Tunay ko lang at nag-apply sa katabing repair shop bilang chief engineer. At yung mga suki niyang clients. Sumunod lahat sa akin. Nagpalit ng new business partner. Xiaoming, ito na ang bonus mo this year. 80 pesos lang. Kasi mahina ang negosyo ngayon. Tapos nag-expand pa siya ng shop, maraming investments. Xiaoming, sorry ha. Next year siguradong malaki na. Maniwala ka sa akin. Ma, pag may bonus na ako ipapa-operate kita. Dad, magpapalit ako ng kotse. Sa holidays magta-travel tayo. Anak, nagagawa mong ipaglaban ang pangarap mo. Masaya ako para sa'yo. Kaya mo yan. Dad, Mom, hindi ko kayo bibigyan. Tiyuhin, 1.6 million ang kinita ng shop this year, di ba? Ha? Sinong nagsabi sa'yo? May sarili akong records. Anong alam mo? That's gross revenue, hindi profit. Rent, utilities, labor, parts, taxes, everything considered mo ba? Technician ka lang, ano nang alam mo sa accounting? Gross revenue 3.2 million. Rent 180,000, utilities 36,000, parts 920,000, labor 420,000, taxes 80,000. After all costs, net profit is 1.6 million. Every figure checks out. Xiaoming, malaman mo, dahil sa connections ko nandito ang repair shop. Ako ang nag-process ng papers, ako ang nag-invest. 5,000 monthly salary ka lang. May year-end bonus ka pa. Maging content ka na. Bonus na 80 pesos. Ginagawa mo akong pulubi. Xiaoming, wag ka nang ungrateful. Kilala ako ng clients dito. Kapag wala ako, wala ka. Di bahala ka. Hindi na ako papasok. Umaalis ka. Buti nga. Libre na ang posisyon para sa iba. Sige, hintayin natin. Takot ako sa isang amateur. The shop earned 1.6 million. Nag-antay ako ng bonus para ipagamot si Mom. 80 pesos lang ang nakuha ko. Haha. Boss Zhao, saan ka nagpunta? Puno na ng sasakyan ng shop, lahat naghihintay sa'yo. Ang daming tawag ng clients, ikaw ang hanap. Sabihin niyo sa boss Wang pumunta. Nag-resign na ako. East City, Sunshine District. Hello, Boss Zhao. I'm Old Liu from West City Xanda Repair Shop. Nabalitaan ko umalis ka sa Chengxin. Kailangan namin ng technical supervisor. Negotiable ang salary. Kailan ka pwede makipagkita? Iisipin ko muna. Boss Zhao, ito si Old Huang from Dingshen. Naalala mo ba tayo? Kailangan namin ng tulad mo. Pwede ka ba bukas? Mag-usap tayo. Garanti ko magugustuhan mo ang offer. Dingshen, Huang Ziqiang. Ako yon. Marami ka nang natulungan sa amin. Ikaw na ayos nung diesel-electric control issues. Sincere akong gusto ka sa team. Sige, bukas gabi pupunta ako. Mabilis kumalat ang balita. Alam ng mga repair shops sa paligid na magaling at reliable ako. Akala ni Boss Wang na walang papatol sa akin pag wala siya. Ipapakita ko kung sino ang talagang kailangan. Boss Zhao, andito na kayo. Upo kayo. Kape o tubig? Tubig lang, Boss Huang. Let's get straight to the point. Direct to the point, Boss Zhao. Hindi ako magpapaligoy-ligoy. Kailangan ko ng technical manager. Kilala kita at ang galing mo. Nung nakaraang taon, ikaw tumulong sa diesel-electric control issues na di namin masolve. I know your background, you know mine. Ano ang offer? No fixed salary. 40% ownership share. Option 2, isa 0,000 base salary. Plus commissions. Pili ka. First option. Contract please. Aren't you gonna think about it? Hindi na. Formal contract lang ang kailangan ko. Nadali na ako dati. Nakaready na ang contract, hinihintay lang kita. Basahin mo, may gusto baguhin, usapan natin.
May ilan akong gustong i-revise. First, profit sharing quarterly, hindi yearly. Second, I have veto power sa kahit anong business na makakasira sa reputation. First point, deal. Second point, paano natin sisiguraduhin? Like selling counterfeit parts as original or overcharging for fake repairs. I have absolute veto power. Trust me, Boss Huang. Long-term business ang gusto ko. Hindi ako kikita ng maruming pera. Boss Lee, Boss Zhao. Buti naman sumagot ka. Yung coach ko, 2 days ago pinapaayos ko sa Chengxin for engine overhaul. Tapos ngayon, sira na naman. Nasa roadside ako ngayon. Pwede mo bang puntahan? Boss Lee, nasa Dingsheng ako. I send mo na lang yung location. On Ilvi Way. Boss Huang, may old client na sira yung kotse. Aalis muna ako. Go. Need tulong. Hindi na, titingnan ko muna. Zhao, buti naman nakarating ka. Tignan mo tong kotse. 2 days repair, 8,000 plus ang gastos. 20 kilometers lang, tapon na. Sila Uwang, talagang walang hiya. Tignan ko. Boss Lee, tong engine hindi talaga na overhaul. Anong ibig mong sabihin? Yung dapat papalitan sa overhaul, piston rings, valve seals, connecting rod bearings, walang galaw. 8,000 pesos, cylinder head gasket lang ang pinalitan. Putya, ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Lauwang. 2 days ago sa'yo pinagawa yung engine overhaul. Paano mo ginawa yon? Anong nangyari, Boss Lee? May problema sa kotse. May problema sabi ni Zhao Ming, binuksan niya, cylinder head gasket lang daw ang palit. Yan ba ang tawag mo sa overhaul? Boss Lee, wag mo siyang pakinggan. Hindi mo ba alam, umalis yun sa akin para manglingkod sa bagong amo, kaya pinapangit niya ako. Ano ba alam niya? Tires lang ang maayos niya. Wala akong pakialam. Kailangan mong i-fix to. Siyempre, may reputation kami. Tatawag ako ng tow truck. Itaw namin tapos ayusin ko. Pero Boss Lee, mag-ingat ka, baka ginagamit lang nila ko. Si Zhao Ming kapag muling nagsalita ng hindi totoo. Wag mo akong sisihin, pamilya pa man din. Zhao, ano ngayon? Boss Lee, sayo na yan. Kotse mo, pera mo. Hayaan na lang natin itaw, tignan natin. May contract naman kami. CJ. Sa harap namin, itaw na yan. Binaboy talaga nila tayo. Sila Uwang, talagang traidor. Huwag kang mag-alala, hindi siya tatagal. Tumawag na 3 times yung tita mo. Sabihin daw pumunta ka mamaya para kumain. Usapan lang, wag nang magtalo pamilya. 80 pesos dividend. Ginawa niya akong pulubi. Ano naman ang sasabihin ko dun? Alam ko. Pero yung nanay mo, pinipilit na pumunta ka. Nahihirapan yung tita mo. Mas mabuti pang pumunta ka, linawin nyo. Pag hindi ka pumunta, sasabihin nila takot ka. Pumunta ka na, mabait naman sa'yo yung tita mo. Huwag mong pahiyain yung tita mo. Sige, pupunta na ko. Andito na. Upo na kayo. Nandito na si Ming. Luto na, ilalabas ko na. Yung tito mo, pinabili pa ng special na ulam kay Rui. Kakain, sobrang on time naman. Zhao Ming, narinig ko sa Dingsheng ka napunta. Hindi maganda si Boss Huang, ano bang feature mo doon? Mabait naman sa akin si Boss Huang. Mabait? Magkano sweldo mo? 5,000, 8,000. Sabi ko sa'yo, yang Dingsheng na yan, mas madali ko pang isara kaysa kumain ng candy. Zhao Ming, hindi ako walang pusong tao. Kung gusto mong bumalik, tataasin ko sweldo mo ng 6,000. Kalimutan na natin yung nangyari. 6,000. Tito, nagpalit ka ng EZZ noong nakaraang taon. Binilhan mo si Wang Rui ng latest iPhone. Pero yung dividend ko, 80 pesos lang. Tito, akala mo ba babalik ako? Anong ibig mong sabihin, Zhao Ming? 3 taon ka binuhay ng tatay ko, natuto ka ng skill. Tapos alis ka para sa iba, tapos may ganong sabihin pa sa dividend. Tama na, kain na lang muna tayo. Luto na, ilabas na. Zhao Ming, kung ubusin mo, kumain ka na lang. Tito, ang laki ng kita ng tatay ko this year. More than 1,000,000. Sa buong probinsya, kung sino ang nasa auto repair, kilala nila tatay ko. Sila lang ang kumikilala sa tatay ko, kung wala siya, hindi sila magpapakain. Sa iba, akala nila kaya nila ang technology. Kapag wala ang tatay ko, wala sila.
Tito, more than 1 milyon ang kita mo. Kasama ba to sa usapan natin na hati tayo? Bakit 80 pesos lang ang dividend ko? Zhao Ming, sinabi ko na sayo. Yung 1 milyon galing sa sideline ko. Wala yun sa repair shop. Yung pera ng repair shop, ginamit ko para i-expand. Wala nang natira sa account. Anong sideline? More than 1 milyon ang kita. Anong sideline ang pinagsasabi mo? Sarili kong pera to, kailangan ko ba mag-report sa'yo? Pero noong nag-expand kayo noong nakaraang taon, 3 buwang sweldo ang kinaltas nyo sa akin. Sabi nyo investment yun para maging shareholder. Zhao Ming, sino ka ba? Wala ka namang contract. Bakit ka hihingi ng dividend? Binigyan ka ng tatay ko ng trabaho, tapos wala kang utang na loob. Tapos manggugulo pa sa contract. Noong sabi mong pamilya, hindi na kailangan ng contract, naniwala ako. Ngayon, sasabihin mong walang contract. Sino ka ba? Kung wala ang tatay ko, nagtata replacement ka pa rin sa roadside. Uminom ka, humingi ng tawad sa tatay ko. Okay, let's forget about that. Wait, ano ba talaga gusto mong gawin? May utang na loob ako sa'yo. Binuhusan mo ako ng wine, sisiguraduhin kong ikaw ang lalabas na talo dito. Wang Rui, tumigil ka. Tito, tingnan nyo to, ano to? Zhao Ming, ano ba talaga gusto mo? Saan mo nakuha yan? Marami pa akong ganyan, kaya mag-ingat ka. Pa, tara na, alis na tayo. Huwag kang sobrang yabang. Dahil lang sa 2 litrato, akala mo mapapatawad ka na. Simula ngayon, wala na akong pakialam sa pamilya nyo. Boss Zhao, may dumating na girl sa harap ng shop. Sabi ng owner, pinalitan niya lahat ng injection pipes sa, nagastos niya 8,000 yuan. Pero 20 kilometers pa lang, usok na agad at hindi makataranta. Gusto niyo raw tingnan. Ito na ang panglimo sa Shenzhou nito. Pasukin niyo na. Boss Zhao, patingin niya po ng sasakyan. Sa pinagawan ako ng bagong fuel injectors, 8,400 ang bayad. Paglabas ko pa lang ng shop, alam ko may mali na. Pag-apak ko ng gas, parang chimnea ang usok. Huli pa siya sa kalabaw. Bumalik ako dun. Sablang Boss Wang, normal raw, madadaanan lang daw. Ha? Normal? Hanggang sira ba? Laozu, refurbished parts, tong injectors mo. 3 sa 4, mali ang model. Refurbished. Original parts ang binayaran ko. Tingnan mo to, wala man lang serial number. 3 wala, 1 lang ang original. Pero refurbished din yan. Tingnan mo yung seal color, gamit na yan ng at least 5,000 kilometro. Wang Deli, that jerk, hindi ko siya titigilan. Huwag ka munang mainis, I'll get you new original set. Iko-calibrate ko yan, parang bago ulit. 4,800 lang. Sige, gawin nyo na. Pagkatapos, babalikan ko yang loko na yan. Wag na mag-phone. Diretso lawyer na. Boss Zhao, suko na talaga ako. Sinanslate ko pa yung sasakyan, 5 days sa kanila, napalitan lahat. Pero di pa 2 days, engine warning na naman. Hay, di na talaga ako babalik dun. Patingin lang kung anong kailangang palitan, bayad ako. Boss Lee, binuksan ko na. Yung engine, nagka-score na, kailangang i-hone. Palitan ng piston rings, valve grinding. Nung sa, oil at filter lang ang pinalitan, tapos dinaanan lang nila yung fault codes. Kaya pala parang tractor yung engine, sabi pa nila normal raw break-in period. Grabe, Boss Lee. Sa overhaul na to, original parts ako gagamit, 1-year warranty. 12,000, kung tiwala ka sa akin, gagawin ko. Sino pa ba ang pwedeng pagkatiwalaan ko? Sige, gawin mo na, ipa-video ko para may ebidensya. Babalikan ko si Boss Wang. Boss Zhao, ngayong buwan, more than 10 customers na galing sa. Punong-puno na ang workshop. New normal pa lang to. Dadami pa yang sasakyan na may problema. Tama ka. Pero kapag nawalan siya ng customers, baka gumanti yan sa atin. Hayaan mo siya, sa atin na lang tayo mag-focus. Matatalino ang mga customers. Ikaw na bahala. Boss Zhao, sa ako nagpalit ng battery, 2 months pa lang, di na makapag-start. Patingin naman baka mali ang nilagay. 8. Refurbished tong battery mo. Kinuhanan nila yung date tapos nilagyan ng bago. 3 months lang yan tatagal. 980 ang bayad ko, sabi nila original yan. Refurbished battery. Bili nila niyan less than 200.
Ibibigay ko sa'yo quality brand, 480, 1-year warranty. Sige palitan nyo. Di na talaga ako babalik sa kung saang shop na yan. Sabi ko sa'yo. Wag na wag kayong magpapakailasa. Si Wang Deli, scammer talaga. Refurbished binibenta bilang original. Muntik na akong madamay. Hello, Boss Wang. Nawalan na naman ng 3 old customers ang lumipat na sa. Okay. Zhao Ming, hintayin mo ako. Zhao Ming, may problema. Bakit? Kinontak ko yung mga suppliers, okay naman kami dati. Pero ngayon, wala na raw stock. May 2 pa, ayaw na raw makipag-deal sa. Ano yung reason? Sabi nila low stock. Yung isa naman, price adjustment. Pero tinawagan ko gamit ibang number, may stock naman, same price pa rin. Si Wang Deli yan, nakiusap sa suppliers. Alam ko na yan. Putya, gusto nila tayong ipitin. Walang parts, paano tayo magrerensya? Hindi lang parts, maghintay ka. May plano pa yan. 23% na ang baba ng business ngayon. Nakakatawa naman, yung mga suki namin biglang ayaw nang magpaayos. Wala namang bagong customers. Baka nakipagsabuatan to sa ibang repair shops. Pinag-aimbestigahan ko, si Wang Deshi nag-treat sa mga owners ng maraming repair shops sa South at West City kanina lang. Hindi namin alam kung ano pinag-usapan nila sa hapunan, pero after noon, iba na yung ugali ng mga yun sa amin. Ginagawa nilang outcast kami, pinapataas ng part suppliers yung presyo, pinipigilan yung ibang shops na makipag-usap sa amin. Ano ba yun ang gagawin natin? Sa parts, mag-o-order ako sa ibang lugar. Mas mahal konti, pero at least may stocks tayo. Sa customers naman, yung aalis, hayaan mo. Yung darating, hindi mo mapipigilan. Sige, sundin ko yung plano mo. Hello, kami po ay mula sa Market Regulatory Bureau. May report na nakarating sa amin na may safety hazards at illegal operations kayo. Kailangan naming mag-inspect. Walang problema, ano nang kailangan yung tingnan? Fire safety, environmental, market regulation. 3 araw, 4 na grupo ng tao ang dumating. Hindi to coincidence, may nagpa-pull string sa likod. Alam kong si Wang Deli yang gagong yan. Gusto niyang mag-dirty, sige, game ako. Complete naman ang papers namin. Wala kaming itinatago. Kapag walang nakita yang inspector, matatapos din yan. Hindi ko matiis to, wag kang magpanik, hindi pa panahon para magwala. Mabilis ang counter-attack niya, pero siya rin ang nagsasara ng sarili niyang daan. Zhao Ming, tingnan mo to, tingnan mo si Wang Deli, ginawa niyang joint promo sa manufacturers. 179 ang maintenance, libre ang oil filter pag nag-change oil. Yang presyo, kulang pa sa cost. Loss leader strategy to para ubusin ang customers natin. Gusto niya tayong maubos. Ano nang gagawin natin, magmamatch din tayo ng price? Hindi. Ilanang araw lang tatagal niyan. May pambayad siya ng loss, tayo wala. Gawin mo lang yung sa atin. Hintayin mong bumalik ang customers niya. Hanggang kailan? Hanggang sa bumagsak na yung mga sasakyan niya. Hello. Zhao Ming, kumusta ang negosyo? Narinig ko ghost town na yung shop nyo. Gusto mo i-refer ko sa'yo ang ilang customers? Hindi na lang, hahaha. Zhao Ming, payo ko lang sa'yo kung marunong kang bumigay. Bumalik ka sa akin, bigyan kita ng trabaho. Laban-laban tayo sa labas, kaya mo ba ako? Boss Wang, wag kang sobrang presko, walang evidence, wag kang humahangal. Joint promo ako sa manufacturers. Mababa ang presyo, kaya gustong-gusto ng customers. Kung walang skill ka, wag kang insecure. Fine, sabi mo eh. Akala mo kung sino lang ang marunong maglaro ng dirty. Gusto niyang all or nothing. Sige, hati tayo. Zhao, may dala akong kaibigan para sa'yo. Si Sun Zhenqiang, boss sa logistics. 15 Dongfeng Qianlong trucks ang hawak niya. Son, ito si Zhao Ming, Engineer Zhao. Walang question sa skills. Boss, narinig ko kay Old Lee na hindi mo katulad ang electronic control skills mo. Yung mga trucks ko, 6 na buwan sa Chengxin. Paulit-ulit na sira. Ginugrabe na ako ng stress. Bosson, sabihin mo muna kung ano ng problema ng sasakyan. Hay, 15 trucks, walang isa pang ayos. Yung iba walang power, yung iba usok ng usok. Yung iba ayaw na talagang mag-start. Sa Chengxin, ayusin, tanggalin, ayusin ulit. Ubos ang pera, zero results.
Araw-araw, tens of thousands ang loss ko. Di ko na kaya. Boson, may maintenance contract ka ba sa Chengxin? Meron, 1 taon. Nung October last year, hindi pa tapos. Kailangan mong kausapin muna si Boss Wang dun. Kung hindi makancel yung contract niya, baka sabihin nag-snatch ako ng customers. Kausapin ko siya. Paulit-ulit na akong pumunta dun. Sabi nila ayusin, tapos ilang kilometers lang sira na naman. Sige, Engineer Zhao, samahan mo akong tignan yung mga sasakyan. Para malaman ko talaga kung saan ang problema. Engineer Zhao, punta na tayo. Grabe na rin ang naging victim si Boss Son. Sige, tignan natin. Engineer Zhao, dito. Ito ang 6 months na output ng Chengxin. Dito lang sa isang truck, 20,000 plus na ang nagastos ko. Sira pa rin. Boss Son, kaya ko itong ayusin. Rail pressure low, metering unit open circuit. Pero sa 15 trucks, iba-iba ang problema. Kailangan ko i-check lahat. Kaya mong ayusin. Magkano lahat? All in, around 60,000. 60,000. Engineer Zhao, seryoso ka? Sabi ng Chengxin, 15,000 para sa isang truck lang. Yan ang presyo nila, to ang sa akin. CJ, Engineer Zhao. Ikaw na ang bahala. Mag-start ka na lang, ako na ang kikilos kay Old Chen para masettle ang contract. Kung ayaw niyang umayos, hindi rin ako pabaya. You. Ay, Bosson. Anong hangin ang naghatid sa'yo dito? Upo ka, upo. I'll make tea. Wag na yung drama mo. Old Wang, ayaw ko nang magpaayos sa'yo. Ibigay mo lang ang repair records. Usapan lang natin, Bosson. Anong nangyayari? Hindi ba okay naman ang repairs natin? Wag na yang pa-cute. Seryoso ako. Paulit-ulit na sira yung mga sasakyan mo. Nawawalan ako ng tens of thousands kada araw. Base sa kontrata, dapat bayaran mo ako ng 60,000 kada araw, Bosson. Yung sasakyan nyo puro bagong electronic control system, kahit factory representative pa ang dumating. Hindi rin guarantee na one-time ayos lang. Normal lang naman ang rework, di ba? Bigyan nyo pa ako ng chance, promise ko ayos lahat to, ayos lahat. So magkano kaya ang gagastusin para ayos lahat? Estimate ko around 150 siguro. Gago ka ba? Akala mo bulakbo lang ako? Sa Dingsheng Lighting, 60,000 lang ang gastos para ayos lahat. Boss Wang, since gulo na naman to, sundin na lang natin ang kontrata. Kada araw na delay, 60,000 ang bayad mo. Nakasaad naman malinaw sa kontrata. Kita na lang tayo sa korte. Zhao Ming, ikaw na naman? Mag-antay ka lang. Zhao Ming. May kailangan daw si Boss Wang sa'yo. Pabayaan na lang muna siya. Boss Wang, ano ba ang kailangan? Hanap tayo ng lugar, usap lang tayo ng tahimik. Hindi lang dahil sa mukha ng auntie mo sumunod ka. Zhao Ming, yung fleet ni Boss Son, akin yang business yan. Medyo nakakasagasa yung ginagawa mo. Wala akong pakialam dyan. Kung hindi ka agree, kausapin mo directly si Boss Son. Zhao Ming, basahin mo yung contract na to. Half ng shares, dividends for the last 2 years ibibigay ko sa iyo gila year-end. Hindi ko na kailangan yan ngayon. Mabuti naman sa akin si Boss Huang, binigyan ako ng 40% shares. Zhao Ming, wag mong sumobra. Pera ang kailangan mo diba? Naging tight lang ang finances ko nung nakaraang 2 years, hindi naman ako ayaw magbayad sa'yo. Hawak mo iyang kontrata, hindi ka maubusan ng dividend every year-end. Boss Wang, nung binubuhusan niyo ako ng wine sa harap ng lahat sa dinner. Hindi niyo sinabi yan. Sinabi niyo, ano ba naman ako? Wala pang kontrata. Sabi niyo mechanic lang ako na nagpapaayos ng gulong, walang karapatan humingi ng dividend. Pinapataas niyo pa ang presyo ng parts sa suppliers, kaya sa ibang lugar na lang ako kumukuha. Cheap promo kayong naglalabas, kami naman, lugi na kami sa pagpapalit ng engine oil ng clients. Pa-Fire Department, pa-Environmental Bureau, pa-Market Supervision pinapaimbestigahan niyo ako. 3 beses isang araw. Ngayon sasabihin niyo sa akin na lahat ng tao nagkakamali. At dapat bigyan ako ng chance para magbago. Boss Wang, kung ito lang ang dahilan ng pagpunta niyo dito, umuwi na lang kayo. Busy pa ako. Kapag nagsara talaga ang business ko, huhuli-hulihan talaga kita. Ile. Akala niya kung i-flash niya yung kalahating kontrata, uwi na ako. Hindi niya alam, may mga bagay na kahit magkano ang pera, hindi na mabibili.
Zhao Ming, kung hindi mo ako papabayaan, hindi rin kita papayaganong huminga ng maayos. Mga kapwa ko negosyante, ito ang totoong kulay ng Dingsheng Lighting. Nakaka-install sila ng reconditioned battery sa clients, nahuli ko sa CE. Buti na lang pinatalsik ko siya agad, kung hindi, sisirain niya pangalan ng integrity ng business ko. Totoo ba yan? Magaling naman si Zhao Ming sa technical Kaya pa bang makapagtrabaho ang ganyang klase ng tao sa industry? Sa Dingsheng, hindi na kami babalik. Ang tao talaga, hindi mo masasalaminan ng ugali sa mukha lang. Zhao Ming, tingnan mo to, ilang buwan na yang nangyari. Nagpadala si Boss Wang Deli ng 2 battery galing warehouse. Sabi pang palitan lang muna for a few days, balik na lang daw ulit. Same naman ang size at model, iba lang ang type, yung isa real, yung isa ere, pinagawa niya, ginawa ko lang. Bakit hindi mo agad sinabi? Kalat na yung video kahit saan, nag-trend na pati sa local news. Sinabi ko nga, may maniniwala ba? Ngayon, hindi yung video katotohanan, para siyang kutsilyo na ginagamit ni Wang Deli para saksakin ako. Putik! Para talaga akong tinamaan ng kidlat. Ano na ang gagawin natin? Kumakalat na yung issue. Inggit na nga sa amin ang iba pang repair shops, ngayon pa na si Wang Deli ang nasa harapan, tiyak sasama na sila sa influx. Ang ibig mong sabihin mag-antay lang tayo. Hihintayin nating magkamali siya. Gusto niyang sirain ako, nakalimutan niyang may dumi rin siya sa kanyang sarili. Hahaha, Engineer Zhao. Napanood ko na yung video. Boss Lee, maniniwala ba kayo? Hindi na kumbinido sa inyo, kaya ko lang talaga ayaw ko rin na pinag-uusapan ako ng mga tao. Kalat na yung issue sa industry. Kung magpapaayos pa ako sa inyo, baka may masabi na naman ang iba. Naiintindihan ko kayo, Boss Lee. Uwi na lang muna kayo, hintayin nating maklarify ang lahat. Ilang client na to? Pang-5 na. Kung ganito pa rin, hindi na tatagal ang business namin. Hindi mangyayari iyon. Akala ni Wang Deli, isang video lang, babagsak na ako. Hindi niya alam, every car na naayos ko, evidence ko yan. Zhao Ming, bumaba ng 70% ang revenue natin ngayong buwan kumpara noong nakaraan. Kung magtuloy-tuloy to, sa susunod na buwan, wala na tayong maibibigay na sweldo. Alam ko. May update ba sa report nyo? Ongoing pa ang investigation, pero ang report lang, kulang pa. Ang purpose ni Wang Deli sa pagpo-post ng video ay siraan ang pangalan ko. Pero kung mapatunayan kong siya pala ang nagpapalit ng quality materials ng mas mababa. May proof ka ba? Every dirty trick na ginawa niya sa nakaraang few years, naka-record lahat yan. Fake receipts, knock-off parts, inflated prices, unnecessary repairs, may record lahat. Sapat na to para pagbayaran niya ang lahat ng kalokohan niya. Pero evidence lang, kulang pa. Kailangan ng may kapangyarihan humarap sa kanya. Boson, si Zhao Ming to, kamusta ang plano niyo sa kaso? Hinahanapan ko pa ng abogado. Natanong ko na ang iba, sabi nila mahirap daw ang contract dispute. Bawi lang daw ng pera. Boson, huwag ka na mag-file ng contract case. Mag-file ka ng fake parts at unnecessary repairs, consumer fraud yan. Pwede refund times 3. Refund times 3. I collect mo lahat ng receipts mo sa repair shop. May evidence ako kung ano ng parts ang ginamit at magkano ang binayad sa'yo. Pag-compare natin, hindi makakatakas yan. Engineer Zhao, may evidence ka talaga? Meron. Kailan ka pwedeng kunin? Pupunta ako ngayon. Boss Huang, tulungan mo akong i-organize lahat ng evidence. Isa kay Boss Son, isa sa ibang na-victimize na customers. Sige, ipa-photocopy ko. Boss Son, ito ang record ng bawat repair sa. Note ko yan sa bawat transaction. Tingnan mo to, noong November last year, ang third car mo, pinalitan ng fuel injectors. 8,000 ang singil sayo. Pero refurbished parts ang ginamit, at 3 sa 4 ay mali ang model. 8,000 para sa refurbished parts, 3 mali ang model. Kaya pagkatapos magpa-repair, humahangus ng itim ang usok ng car mo, walang lakas sa acceleration. Hindi normal yan, talagang hindi naayos. Putahing hayop to. Idedemanda ko siya hanggang sa magkasakit siya sa laki ng bayad. Boson, sobrang lakas ng evidence natin. Pwede tayo mag-file ng consumer fraud, refund times 3. Plus, may ibang legal liabilities pa sa fake parts at price inflation. Kaya idedemanda na natin, Engineer Zhao. May iba ka pang gustong sabihin? Boson, isang request lang ako. Sabihin mo.
Ipagbigay alam mo sa lahat ng nagpa-repair sa, kung gusto nilang malaman kung paano sila ninaloko, puntahan lang ako sa. Tutulungan ko silang ma-check, libreng tulong. Huwag kang mag-alala, gagawin ko agad. Bukas ako mag-file ng kaso sa korte. Engineer Zhao, anong nangyayari sa circle na to? Mga boss, ako si Zhao Ming. Kabubuhan yang video ni Wang Deli, paslangang paratang yan. Benta niya lang yang battery, hindi ako nag-judge ng mababang quality. Kayo nga, lahat ng nagpa-repair sa, ninaloko kayo. Zhao Ming, sinasabi mong ninaloko kami, may proof ka ba? Bigyan niyo ako ng plate number, sasabihin ko sa inyo kung magkano ang tinulo sa inyo. Noong nakaraang taon, nagpalit ako ng 4 na gulong sa 3,600 ang binayad ko. Raw Michelin, sabi niya. Pero pagkatapos ng 20,000 kilometers, manipis na. Sandali lang, ay check ko. Nahanap ko, hindi Michelin yang gulong mo. Generic refurbished tires yan, 400 lang ang bili niya, tapos 900 ang singil sa'yo sa bawat isa. Ano? Refurbished tires. Nagta-travel ako sa highway niyan. Kung sumabog yang gulong, ano nang mangyayari sa akin? Mga boss, may record ako ng bawat repair nyo sa. Ano ng parts ang ginamit ni Wang Deli, magkano ang singil, lahat nandoon. Engineer Zhao, yung engine overhaul ko, sabi mo cylinder head gasket lang ang pinalitan. Yung iba kong 8,000, saan napunta? 8,000 para sa gasket lang. Totoo. Yung piston rings, valve seals, connecting rod bearings, walang ginalaw. Kinain na lang niya ang sobrang pera. I report ko siya. Noong isang buwan, nagpalit ako ng battery doon. 800 ang binayad ko. Raw original daw. Na-scam din ba ako? Ay check ko lang, send mo ng plate number sa akin. Gusto niya ng away patayan. Sige, hati ako. Umalis kayo diyan. Private property too. Kung hindi, mag-report ako sa pulisya. Sabi ng boss, dito kami pwedeng mag-park. Mag-report ka. CJ, report mo. Mabuti nga, makikita ng pulisya kung paano mo dinaya ang mga tao. Boss Wang, contract dispute yan. Public road yan, hindi private property. Kung may issue ka, mag-file ka ng kaso sa court. Paano ako kikita? Block na ang shop ko, hindi makapasok ang customers. Mag-settle na lang kayo. Wala kaming pakialam dyan. Civil dispute yan. Boss Wang, sabi ng boss namin, ibalik ang maintenance fee, bayaran ang repair cost. Saka mag-compensate sa lost income, 280,000 lahat. Bigay nyo, aalis kami. Deli, kumain ka muna. Hindi ka pa kumakakain buong umaga. Ilagay mo na lang dyan. Kung gusto mo, humanap ka kay Zhao Ming. Pamangkin mo rin naman yan, hindi ka niya pababayaan. Hanapan ko siya ng kailangan. Ako si Wang Deli, nakarating ako dito nang hindi humihingi ng tulong. Anong ginagawa mo? Lumabas ka. Mag-isa lang ako dito. Good news. Nakakuha ng update ang Market Supervision Bureau. Under investigation ng ano ng kaso? Substandard products, price inflation, fake parts. At hindi lang mula sa isang complainant, 12 na tao na ang nag-file ng formal complaint. Lahat ng demand, refund plus triple damages, expected yan. May mas grabe pa. Si Bosson, 2 malaking kotse, binara yung pasukan ng integrity shop ng 5 days. Si Wang Deli, 3 beses nag-report sa pulis. Pumunta nga yung pulis pero wala ding nangyari. Sa huli, gumamit siya ng koneksyon. Sinabihan si Bosson pero ayaw talaga bumitiw. Ile! Sabi niya, customers only trust me, di ba? Ngayon, may nagtiwala pa ba sa kanya? Ahahaha! Ngayon, kahit aso, di na dumadaan sa tapat niya. Ahahaha! Sir Wang, yung car loan mo, 3 months nang overdue. Base sa contract, kukunin na namin yung sasakyan nyo. May ibang assets pa ba kayong pwedeng i-collateral? Wala na. Yung ibang daan, sarili mong lakad yan. Yung ibang fall, sarili mong tumumba. Accused Wang Deli, guilty ng tax evasion, fake invoices, at pagbebenta ng inferior goods. 3 charges combined, sentenced to 2 years imprisonment, plus 1.2 million yuan fine. Magbayad sa plaintiff Sun Jianqiang ng 260,000 yuan damages. Mag-refund sa 12 other plaintiffs. Ang habol ng batas, walang takas. Hindi pa ngayon pero may oras din.
2 taon na nating hinihintay ito, yan lang ba reaction mo? Ano pa ba? Makuha siya ng kulungan o hindi, wala akong pakialam. Magpa-repair ako ng kotse, magtatrabaho ako. Boss Huang, yung year-end dividend ha, huwag kalimutan. Hindi makakalimutan yan. This year, minimum 450 ang share mo. Sapat na yun. May pambayad na sa operation ni nanay. Yung ibang tao, nakulong. Yung ibang daan, tuloy pa rin. Buhay ay dapat ituloy. Kotse ay dapat i-repair. Zhao Ming, heto ang dividend mo this year. Bilangin mo magkano. 450 plus yung sweldo mo, almost 500 na. Sapat na ba para sa operation ni nanay? Sapat na. Next Tuesday, I schedule na siya for admission. Okay lang. Ira the way, yung luma mong kotse, time na nga palang palitan. Last year pa sinabi, natagalan pa. After ng operation, titignan natin. Fangqian, mataas ang success rate ng operation. Huwag masyadong mag-alala. Para sa post-op recovery, eventually di ka na kailangan uminom ng blood thinners. Doktor, ipinagkakatiwala ko po siya. Ming, pasensya ka na, pabigat ako sayo. Nay, anong sinasabi nyo? Nirain nyo ako, gagamutin ko kayo. That's only right. Pag gumaling na kayo, akbay kita sa travel. Last year pa namin sinasabi to. Natagalan pa. Sir Zhao, itong kotse may promo ngayon. All in 348,000. Kung installment, down payment lang. Cash, kailan pwedeng kunin? Available unit, pwedeng ngayon. Swipe na lang. Kuya, saan kayo? Sakay, hindi sa east ng city. Dati, pinakamalaking repair shop sa buong county. Ngayon, natitira na lang. Isang sign na kulang ang letra at 3 faded na sealing tape. At hello, tita. Ming, nakalabas na yung tito mo. Gusto kanyang imbitahan kayong pamilya para kumain. Pwede ba kayo? Kailan? Bukas gabi. Dito na lang sa bahay, magluluto ako ng ilang putahe, simple dinner lang. Papasukin niyo na yung parents mo. CJ. Andito na kami, tuloy po. Tuloy, lamig sa labas. Ming, andito na. Upo kayo, malapit na. Kain tayo, kain. Nagbre-brew pa lang ako ng Longjing. Kuya, Zhao Ming, itong baso, iinom ko para sa inyo. Ming, kaya mo bang ipasa sa akin yung battery business? Matanda na ako, wala naman akong ibang skill, pero yung pamilya, umaasa sa akin. Yung battery, kilala ko yan. Pangako, gagawin ko ng maayos. Hindi ako magbebenta ng refurbished batteries. Pero pwede kang magbenta ng legitimate brands. Every month, nag-o-order ako ng batteries. Ikaw na mag-deliver. Wholesale price. Salamat Ming, salamat talaga. Ming, yung tito mo talagang na-realize na niya yung mali niya. Totoong nagsisi na siya. Nung lumaya siya, every night hindi makatulog yan. Yelare, tita. Past is past na yon. Tama ginawa mo ngayon, bigyan mo lang siya ng pangkain. Pero wag mo na hayaang humawak ulit sa business mo. Zhao Ming, ikaw na bahala sa technical side. Ako na bahala sa kapital. Let's do this right, palakihin natin yung repair shop. Pag successful, 50 tandang bawas 50 tayo. May mga salitang sa pagkakasabi, nakalimutan na. May mga taong sa pagkakalakad, nagkahiwalay na. Pero ang daan, kailangang ituloy pa rin.